Isa sa mainit na usapin ngayon sa Mindanao ay ang krisis sa supply ng kuryente. Kabilang sa hamon ng mga kandidatong tatakbo sa lokal na posisyon sa Mindanao ay ang pagresolba umano sa naturang usapin. Samantala, sinabi ni Pangulong Aquino na patuloy pa rin ang ating pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa naturang problema. Narito ang report ni Vicky de Guzman ng PTV Davao. Umiinit na ang labanan ng mga kandidato ngayong papalapit na ang eleksyon. Maraming mga isyu ang ibinabato nila sa isa't isa at marami na rin ang humahantong na sa personalan. Kaya naman sa estado ng Mindanao hinggil sa pagkakaroon nito ng kakulangan sa kuryente, hindi rin mailalayo na ito na rin ang ginagamit na panglaban ng ilan laban sa mga nanunungkulan. Kaya naman sinagot ni General Santos City Mayoral Candidate Darlene Custodio ang isyong ito sa kanilang lugar. Naging tahimik ako nitong nakaraang buwan dahil tinatrabaho po namin ang agarang solusyon sa problema ng brownout. Sa tulong po ng Mindanao Development Authority, tahimik tayong nakikipag-usap sa mga power producers upang magkaroon ng 15 megawatts na dagdag na kuryente. Sa loob ng linggong ito, mararanasan natin ang kaunting ginhawa dahil mababawasan ang tagal ng brownout dito sa ating syudad. Sinagawa niya ito sa pagdalo ni Pangulong Benigno S. Aquino III at ng Team Pinoy sa pagrally nito noong Sabado sa Gensan. Sinagot naman din ng Pangulong Aquino ang ukol sa kasalukuyang problemang ito ng Mindanao at ng buong bansa. Dagdag pa ng Pangulo ang pagtatayo ng base load plants ay matagal matapos at aabutin ng 3 hanggang 5 taon. Baka dapat umpisahan natin ang usapan natin sa kuryente. No? At mapunta na rin tayo sa eleksyon. Okay. Yung pag nagtayo ho ng yung tinatawag na base load plant, yung bang tuloy-tuloy tumatakbo, hindi naman ho tayo pwedeng pumunta sa Ace Hardware. No? Pairam nga na, bibili nga ako ng 100 megawatts na generator. No? At pakitayo na rin nyo dito sa bakanting lote ito. Hindi po ganun kadali yun. No? Pag tinayo po yung planta, umaabot ng between 3 to 5 years. No? At maraming prosesong dadaanan. Environmental compliance, no? May mga public consultations. Marami ho, mahabang proseso yan. Ang investment kada megawatt, $2 million ang tinataya. Sinabi rin ni Pangulong Aquino na ang mahalaga pa umano dito ay ang tuloy-tuloy na pagbawas ng kakulangan sa kuryente sa Mindanao at nasabi pa nito na sa pagdating ng 2015 ay hindi na ito umano problema ng ating bansa. Okay. Ngayon, siyempre bad news. Alam natin kulang ang kuryente sa Mindanao. Sinasabi namin po sa inyo, no, yun totoo. Hindi ko po ugali talaga mambola. Pwede ko naman sabihin tulad ng iba dyan, ihalal nyo ko, ayos na yan. Pero alam ko naman pong 3 taon mo bubuhin yung planta, bola yun. No? Maayos po ang problemang yan. Minimum po, hindi naman po minimum, pero pinakapangit ng sitwasyon. 2015 po, yung Aboitiz sa power plant, about 200 plus megawatts, online na po yan. Malaki ang ibabawas na po problema sa kakulangan ng kuryente. Pero ang pinaka-importante po dyan, tuloy-tuloy na po yung mga ginagawa ngayon. Maski na wala na po ako sa pwesto, padagdag ng patagdag ang kuryente ng Mindanao, ang pagkaintindi ko po, 2015, hindi na natin ito problema. No? At 2017, sobra-sobra na po ang inyong kuryente. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky de Guzman.